nagpo-frost na siya. Meron ng mga ice. Sobrang lamig na. Malamig na. First snowfall ngayong taon. Ito, Norway. Kung ang nakalagay dyan na flag is Norway, Norway lang ang pwedeng makakapag-apply dyan. Kung dito naman Denmark, is Denmark lang. Kung dito naman is Finland, Finland lang. Bonfire kami, si Pangit umuwi. And tignan niyo dito kapag nag-ilaw na yung ating Christmas light. Mag-iilaw yan maya-maya. And inaantay ko lang si Pangit kasi ikakabit niya yung ilaw. Umuwi siya sa bahay. So tignan natin mamaya-maya. Nagbo-bonfire lang kami. Ako. Inano ko na tong kahoy dito, sinunog ko na siya para next year is wala na yung kahoy dyan. Ewan ko kung nakikita nyo, medyo madilim na yan. And inantay ko lang si Pangit, umuwi siya kasama yung tatay niya at kapatid kasi nandito sila sa kanilang inayos yung mga sasakyan. And nagugutom na ako. Ayan yung bahay. Alas 3 na siguro ng gabi. So nagbo-bonfire lang ako kasi medyo malamig. Lalagyan namin ng ilaw dito sa loob ng bahay. Ayan. Kakabit ni Pangit. And titignan namin kung anong tawag dito? Mag-iilaw dito sa bahay. Medyo may sound lang. Teka nga, ipo-pause muna natin. Yan. Tignan natin ang ilaw. We're not finished yet. We need to put the other cord for the other lamp also. You tested it first. I need to put the plug on it. Oh yeah. It's okay, baby. One eternity later. Wala, it has a light now. Ja. So nice. Ganito yung itsura niya sa loob pag may ilaw. Nilagay na namin yung ilaw. Meron pa kaming isang ilalagay. Sa dalawa yung ilalagay ni Pangit. Taran! And dito naman sa kabila is flashlight lang. Lalagyan din namin dito, I think, ewan ko kung kailan bibili si Pangit ng ilaw. And tignan nyo naman, ang dilim-dilim na sa labas, oh. Wow, it's so dark, baby ko. Yung aming bonfire down is, maliit na. Look. Sobrang dilim. So, may natanggap na naman ako na i-review sa Liko. Ayan, Liko. Ito, Liko. And pagpasensya nyo na medyo maaraw. Maganda ngayon ng panahon pero may snow kasi nag-snow kahapon. So, buksan natin tong aking inflow tester sa Liko na nakuha. Actually, I think bagong release lang to sa store nila. Hindi pa na i-release pala. And, di ba nakwento ko naman sa inyo na inflow tester ako sa Liko, kaya nakakatanggap ako ng mga products. So, ngayon, itong product na itong nakuha ko is hindi pa nare-release sa store nila. So, i-review ko na siya. I think by December pa nila i-release tong item na to. So, tignan natin kung ano yung nakuha ko na i-review ko to. I'm sure by the time na i-upload ko to is baka na i-release na nila yung product. So, alam niyo naman, lagi naman akong late mag-edit ng video. So, tingnan natin. Actually, wala rin akong idea kung ano yung laman neto. So, tingnan na lang natin. Aha. This is Fly Skin. Ayan ang kanyang itsura. Ito ay Fly Skin
gentle slate cleansing, gently exfoliating, AHA, and niacinamide vitamin C. Wow, mukhang maganda to Tignan ko nga. Excited ako dyan dahil alam nyo naman, basta niacinamide, effective siya sa face ko. Yung madara ko na niacinamide, sobrang maganda siya sa face talaga. So, ito naman is Fly Skin Care Cream Hydrate and Restore. Ceramides, niacinamide, and vitamin E. Wow! Tignan ko kung maganda tong Fly. Ito naman is Fly Skin Beam Drops Instant Glow, Vitamin E, and Vitamin B3. Uy, alam niyo ba yung Vitamin E is good for skin? Kaya maganda to. I'm sure magugustuhan ko to. Tignan nga natin yung packaging niya. Buksan natin. Dahil excited din ako. So, ganito yung itsura niya. Sobrang minimalist. Hindi siya bottle. Plastic siya. And, yeah. Mukhang, hindi ko pa alam kung anong amoy niyan. So, tingnan natin. Siguro cream yan. Ito namang isa is, buksan din natin. So, pareho siya ng botelya. Pareho sila ng packaging. Ayan o. Ito naman is yung Instant Glow Drops. So, drop siya. Ito naman is, buksan din natin. Yung packaging niya ganyan. So, yeah, yan yung packaging niya. Tignan natin yan. Iti-testing ko yan. Basta may niacinamide is okay siya sa aking pores. Hindi ako nagkaka-pimple. So, yeah, ganyan yung itsura niya. Excited ako for here. And I'm sure makikita nyo yan sa store ng Liko. Ayan. So, yep. Lutuin natin yung ating kutsinta. Nakabili ko ng kutsinta last time. And isang piraso lang to. Siguro konti lang yung magagawa nito. Tignan nyo. Ang liit-liit lang ng packaging niya. Nabili ko to sa Asian store no nakaraan. Akita nyo naman. And yeah. Ito na yung itsura niya. Para siyang kakaiba. And nag-iinit na rin ako ng tubig. And isasalin natin siya sa ating molde dito. Sa steamer. And then i-steam natin siya ng 25 to 30 minutes. I-steam natin siya. So, ito yung ating kutsinta mix. So, lalagay lang natin siya sa ating molde. Ayan. Wala akong nyog. So, ang gagawin ko na lang is yung ginagawa ng tindero minsan, yema. Anong tawag dito? Yung parang yema, nilalagay nila sa kutsinta. So, I'm sure, masarap din yun, no? Tignan natin kung ilang piraso yung magagawa natin sa maliit na lagayan na to. Hindi ko lang alam kung aalsa ba to kapag, niluto mo. Alam ko hindi siya umaalsa. So, tignan na lang natin ang mangyayari sa ating kutsinta. So, ayan. I-steam ko lang tong kutsinta. And tignan natin mamaya. Ito na lang yung natira sa ganito kaliit na pack. Ang liit-liit lang niya. Grabe. Pampa-satisfy lang ng cravings. So, yeah. I-steam ko muna to. And papakita ko sa inyo mamaya kapag natapos na siya. 20 minutes later. Ito na yung ating kutsinta. Hindi ko alam kung tama ba siya. Tignan nyo, ganito yung itsura niya. Kakaiba. But anyway, amoy kutsinta naman siya. And nabuo naman siya. Ayan. Bali, ang nagawa lahat ng isang box na yon is 12 pieces. 2, 4, 6. And then, meron pa dun niluluto na 6. Ini-steam ko pa. And ito yung unang naluto ko. Tignan nyo yung itsura niya. Ganyan pa talaga yung kutsinta. So, lalagyan ko yan ng dulce de leche kapag kakainin ko na siya. Dito. Kasi wala akong niyog. Pero okay naman na yan. No? Mukha naman siyang kutsinta. Ito na yung merienda ko. Pinapalamig ko lang siya. And then, lalapangin ko na yan. Bubuksan ko tong dulce de leche. Yan ang ilalagay ko. Tignan natin kung masarap ba siya. Ito na yung ating kutsinta. Nilagay ko na siya dito sa platito. Tignan nyo. Ganyan yung itsura niya. And sinalin ko na rin yung dulce de leche. Tignan natin kung masarap ba to with this. So, isa lang muna yung kakainin ko kapag na-trip ko siyang
masarap siya din. Kukuha na lang ako ulit. So, ayan. 12 na piraso siya lahat. And ito yung ating kutsinta. Tikman ko nga muna. Okay lang. The same din siya nung kutsinta na nabibili sa Pilipinas. Meron akong tea. Masarap siya. I-try nyo. Kutsinta. Lagyan nyo ng dulce de leche. Masarap. Yung dulce de leche, ito na nakalagay sa can. Ang sarap na. So, I think makakakain ako ng 2. So, ayan. Yan na yung ating kutsinta. Naluto ko na siya. And masaya ako kasi okay naman yung lasa niya. Akala ko hindi ganun kasarap. So, ganyan lang siya, guys. Sarap ng dulce de leche sa kutsinta. So, kakain muna ako at siguradong mauubos ko to lahat. Let's see kung ano yung ating Lind. I know, this is Lind. Kasi, I'm wondering because it's so big. I think it is the Lind kit. Whoa! Look at that! Whoa, it's super big. That's so big! So, how can I make a video out of it? So, gagawin ko is Christmas thing. Paano yan? Wala pa tayong Christmas tree. Look how big is it? And, you open it inside. And a Lind chocolate. I think this one, we're gonna put on a Christmas tree. But we don't have Christmas tree yet. Oy, Bruno! This box is so cute, right? Ja. So cute. Ng Lind. Look how big the Lind. Cool. Yeah. I'm wondering kung paano ko to gagawa ng video. Bruno, may chocolate ka na, tita. Tingnan nyo, kinabit ko na yung Christmas tree dito sa taas. And nilagay ko din dun sa gilid yung Lind na malaki. Gagawan ko pa yan ng video kasi hindi ko pa nakakabit yung Christmas tree. Ang theme ng review dapat is for Christmas. And yeah, nanonood lang ako nitong Bongsong Strong Girl. Napanood na namin to ilang beses and lagi ko din yung pinapanood. Nire-rewatch ko lang. So, ayun na yung aming Christmas tree. Nakabit ko na rin yung star. And may isang pusa na natutulog dito sa tabi ko. Ayan. So, maggagawa muna ako ng kape para mayroon akong kape. Pinakita ko lang sa inyo yung Christmas tree namin. Dadagdagan ko pa yan ng mga ornaments. Hindi pa kasi kami nakakabili. Sa Saturday na lang. So, bukas is Friday. Sa Sabado pa kami pupunta ng second hand store.